Ano anak? Anong nakalagay dyan? Natulala na lang si Yumi habang nakatingin sa papel na hawak-hawak niya. Sino mar iyon na nagpapatunay na isa pa rin siyang dalaga at walang asawa sa batas. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa nang makita niyang single pa rin ang status niya at hindi nga nakarehistro ang kanilang kasal ni Terence. Patingin nga anak, natulala ka na dyan eh. Inagaw ng kanyang mami ang hawak-hawak niyang papel. Napamura ito nang mabasa rin ang nakasulat roon. Sinasabi ko na nga ba? Hudas talaga iyang Hoffman na iyan. Binahay-bahay ka tapos hindi naman pala totoo ang kasal nyo? Naghuhurumintado at gigil na sambit ng kanyang mami. Napapatingin tuloy sa kanila ang mga taong nakapila rin. Naroon sila ngayon sa mismong PSA office kung saan maaaring mag-request ng sinumar. Nagpasama lang siya sa kanyang mami dahil hindi naman niya alam kung saan kumukuha ng mga papilis na ganoon. Ikinuwento niya sa mami niya na may nakapagsabi sa kanya na hindi totoo ang kanilang kasal ni Terence, kaya nais niyang magpasama dito kung saan iyon nakukuha. Tumakas lang siya kay Terence at ang buong akala ni Terence ay nasa condo unit lang siya. Wala na siyang bodyguards dahil kumpiyansa na itong hindi siya tatakas pang muli. Walang hiya talaga. Noong kinuha ka niya sa bahay natin, hindi na nabalik ang amor ko dyan sa Hoffman na iyan. Napakawalang puso. Ma, tama na po. Umuwi na po tayo. Halos nang hihina niyang saway sa kanyang mami. Kahit kasi niloko siya ni Terence, ay masakit pa rin para sa kanya ang makarinig ng mga masasakit na salita laban dito. Siguro, mahal na talaga niya ito. Oo, umuwi ka na sa atin dahil niyayari ka lang ng walang kwentang lalaking iyon. Ma, tama na po. Halika na. Napayo ko siya at dahan-dahan siyang lumakad palabas ng gusali. Panay ang pagbubunga nga ng mami niya doon, ngunit iniwanan na niya ito at nauna na siyang lumabas. Lalo lang kasing naninikip ang puso niya. Sandali, hintayin mo ako. Naabutan agad siya ng kanyang mami dahil mabagal lang naman ang kanyang paglalakad. Lugmok na lugmok siya dahil nagsasabi nga ng totoo si Grace. Ang buong akala pa naman niya ay mag-asawa na talaga silang dalawa ni Terence. Ngunit nagkamali siya. Masyado siyang tanga. Nagbulag-bulagan siya dahil sa ano? Dahil masarap ang ginagawa nito sa kanya? Dahil masarap ang pinaparanas nito sa kanya? Kaya nakalimutan na niyang timbangin kung ano nga ba ang intensyon nito sa kanya? Sino nga bang lalaking tanga ang papakasalan pa ang kapatid ng babaeng kamuntikan ng pumikot dito? Bakit hindi niya naisip kung ano nga bang motibo ni Terence para pakasalan siya? Hindi ba't ito na rin mismo ang nagsabi sa kanya na dahil lang napapaligaya niya ito sa ama, kaya siya pinakasalan? Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama nang makauwi siya sa mismong bahay nila. Napahagulgol na siya. Doon na siya sa bahay nila nagpauwi. Hindi na niya kaya pang makita si Terence. At hindi na siya babalik sa kundo nito. Anak, huminahon ka. Hinagod ng kanyang mami ang likuran niya habang humahagulgol siya. Nakailang miss calls na si Terence sa kanya at marami na itong text messages. Hindi niya sinagot ang miss calls at hindi niya rin binasa ang mga text nito. Marahil hinahanap na siya nito ngayon. Walang kwenta ang lalaking iyon anak. Sayang lang ang luha mo. Naluluha na rin ang mami niya habang nakikita ang paghihirap niya. Mahal ko na po siya mami. Pag-aamin niya.
Alam ko anak, hindi ka naman iiyak ng ganyan kung mahal mo pa siya. Naroon rin sa loob ng kwarto niya ang daddy niya at ate Fiona niya. Sinabi na ng mami niya sa mga ito ang natuklasan niya. Malungkot ang mga ito at nakaramdam rin ng galit para kay Terence. Patawarin mo ako, Yumi. Kasalanan ko to. Kung hindi ko sinubukan lokohin ang lalaking iyon, hindi mo ito mararanasan. Hindi ka sana niya pinaglaruan ng ganito. Hindi na nakatiis ang ate Fiona niya at lumapit na ito sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Shh! Ate Fiona, huwag ka na umiyak. Makakasama sa pamangkin ko iyan. Niyakap niya rin ang ate niya. Nakukonsensya kasi ito dahil pakiramdam nito ay ito ang may kasalanan sa lahat. Kung hindi ko ginalit at niloko si Terence, hindi kanya gaganituhin. Sorry, Yumi. Sorry. Ate, may kasalanan rin ako sa iyo. Mas malaki pa nga ang kasalanan ko sa iyo eh. Binala ko pang agawin sa iyo si Terence noon. Kaya hito kinaraman na ako, ate. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa iyo. Hindi ko sinasadya, ate. Naging emosyonal na tuloy siya dahil napakabait ang ate Fiona niya sa kanya. Kahit siya ang may kasalanan, ay ito pa ang nanghihingi ng kapatawaran sa kanya. Nauunawaan kita, Yumi. Alam kong nagmahal ka lang. Alam kong wala ka lang choice dahil nakilala mo si Terence sa Boracay at wala kang kamali-malay na siya ang lalaking pakakasalan ko. Wala kang kasalanan, Yumi. Wala. Tumigil na nga kayong dalawa. Pareho kayong walang kasalanan. Galit na sita sa kanila ng kanyang daddy. Minsan lang ito magalit, ngunit para na itong aatakihin sa puso dahil namumula ang buong mukha nito. Daddy, hindi na ako papayag na isa sa inyo ang mapaglaruan na naman ng lalaking iyon. Dadaan mo na siya sa bangkay ko. Napalunok si Yumi dahil sa kaseryosohan ng binitawan na salita ng kanyang daddy. Huminahon na kayo. Bumalik ka na muna sa Japan, Yumi, para makalayo ka na sa lalaking iyon. Tatawagan ko si Yoshi para isama ka na sa Japan. Ngayon ang flight ni Yoshi, di ba? Tanong ng mami niya dahil nagpaalam si Yoshi kagabi sa mga ito. Oo, kaya ipapasama ko sa kanya si Yumi. Huwag ka na magdala ng kahit ano, anak. Ang mahalaga makaalis ka na rito. Wala siyang nagawa kundi ang tumango. Mas mabuti na nga lang lumayo siya kay Terence kaysa naman tuluyan na siyang mabaliw sa pagmamahal sa lalaking walang balak mahalin siya. Napagulgol na lang siya nang maisip niyang kahit kailan ay hindi pa nito sinabi sa kanya na mahal rin siya nito. Hinihintay niyang sabihin nito iyon, ngunit kahit isang beses ay hindi pa nito nasabi sa kanya na mahal siya nito. He never said that he loves her even just once. Nakiligo muna si Yumi dahil hindi pa siya naliligo. Nanghiram lang siya ng damit sa ate Fiona niya. Hinihintay ka na ni Yoshi sa airport. Binili ka na niya ng ticket. Maya-maya pang sambit ng daddy niya pagkatapos niyang maligo. Tumango lang siya. Niyakap siya ng kanyang ama. Unang bisis niya itong nakitang umiyak. Anak, patawarin mo ko kung wala akong nagawa noong kunin kanya sa amin ng mama mo. Wala akong nagawa para protektahan ka sa kanya. Nasira ang buhay mo dahil sa kanya. Daddy, ginusto ko naman po iyon kaya wala po kayong kasalanan. Umiiyak lang po ako ngayon, hindi dahil sa inabuso niya ako. Umiiyak lang po ako dahil minahal ko na siya, Daddy. Mahal ko po siya. Hindi po ako nagsisisi na nakasama ko siya kahit sandali. Kaya huwag po kayong mag-alala, Daddy.
Hindi po nasira ang buhay ko. Nawasak lang ang puso ko. Iyan pa sana ang idadagdag niya, ngunit hindi na niya iyon sinabi pa. Tumango lang ang daddy niya. Nagyakapan pa muna sila ng kanyang pamilya bago siya sumakay sa taxi papuntang airport. Habang nasa biyahe siya, ay hindi niya maiwasang tignan ang kanyang cellphone. Binigay pa naman iyon sa kanya ni Terence. Brand new cellphone iyon. Napakaraming missed calls at text ni Terence sa kanya, hanggang sa nakarating na siya sa airport at nagkita na sila ni Yoshi. Hindi pa rin tumitigil sa pag-miss call si Terence sa kanya. "Ayos ka lang ba, Yomi?" Tanong ni Yoshi sa kanya nang makaupo na sila sa loob ng eroplano. Paghikbi lang ang naisagot niya kay Yoshi. Naunawaan naman siya nito. Naikwento na marahil ng daddy niya ang nangyari, kaya hindi na nagtatanong pa si Yoshi. Napasinghap siya nang mag-vibrate ulit ang cellphone niya. "Baby ko is calling." Tumatawag si Terence sa kanya. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya para sagutin ang tawag nito. "Jesus! Oh God! Mabuti naman at sinagot mo na, baby. Where are you? I'm so worried about you." Pinigilan niyang mapahikbi ng malakas nang marinig niya ang nag-aalalang tono ng boses nito. Para bang alalang-alala ito sa kanya. Wala itong kamalay-malay na nasa loob na siya ng eroplano. "Terence, baby, nasaan ka ba? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko sa'yo? Hindi ba may usapan tayo ngayong gabi?" Napalunok siya nang maalala niyang may dinner nga pala sila ngayong gabi. Ipapasundo lang daw siya nito sa isa sa mga alagad nito papunta sa restaurant na kakainan nila. "I'm not coming." Mahinang sambit niya. Why? Nasaan ka ba? Susunduin kita." "Tigilan mo na ako. Maghiwalay na tayo. Sasama na ako kay Yoshi. Na-realize kong siya ang tunay na mahal ko." Napapahagulgol siya sa pagsisinungaling niya. Hindi ito kumibo sa kahabilang linya. Eksakto naman na nagsalita ang piloto na mag-take off na ang eroplano. Narinig iyon ni Terence. You're in a plane?" Karalgal na ang busis na tanong ni Terence sa kanya. Oo, nasa eroplano na kami ni Yoshi. Aalis na ako, Terence. Huwag mo na sana akong hahanapin at susundan. Parang awa mo na. Hayaan mo na lang sana kaming maging masaya ni Yoshi. Hindi ito komibo. Papatayin na sana niya ang cellphone niya nang marinig niya ang mahina nitong paghikbi. Baby, please, don't say that. Di ba sabi mo mahal mo na ako? Di ba ako ang mahal mo? You told me you love me. Narinig niya ang mahinang paghagulgol nito sa kabilang linya habang sinasabi iyon sa kanya. Nagkamali ako sa iyo. Nagkamali ako sa relasyon natin. Ace, what happened, bro? Narinig niya ang isang pinsan nito na lumapit kay Terence. Napaluhod pala si Terence habang kausap siya. Nanghina kasi ang tuhod nito at nabigla sa kanyang paglisan. Kasalukuyan na naroon si Terence sa pinasarado nitong restaurant dahil pinaplano nitong mag-propose kay Yomi ngayong gabi. Naroon ang ilan sa mga pinsan nito at buong pamilya. Siya mismo ang nag-asikaso ng kanyang grand wedding proposal para kay Yomi upang tuluyan na niyang pakasalan ito muli. Ngunit ang lahat ng iyon ay nabaliwala. Paalam, Terence. Mag-iingat ka sana palagi, ah. Masaya ako na naging parte ka ng buhay ko, kahit sandali lang.
taos puso niyang pamamaalam sa lalaking minamahal niya. Ace, what happened, iho? Boses iyon ng mami ni Terence. Napaisip si Yumi kung bakit magkakasama ang mga ito. She's leaving me. Iyon ang huling salita ni Terence bago niya pinindot ang end button. Tahimik lang si Yoshi sa kanyang tabi at halatang naaawa ito sa kanya.